Hello po, good morning. Ayan, update po tayo dito sa project namin sa Sita Italia, Bacoor. So, umaambon. Actually, umaambon. Ayan. So, bumalik po kami dito kasi meron pa kaming mga kulang pa na i-install po ng mga ibang accessories. Ayan. So, nakalimutan ko lang kung ilang square meter to, pero parang ang pagkakaalam ko, lagpas po ng 100 square meter po yung kabuuan ng lot area. Ayan. So actually wala kaming ginawa dito na extension kasi um, yung harapan existing naman, meron ng gate tsaka fence, pero sa likod fence lang. So sa usapan namin ni ma'am, by the way si ma'am po pala is abroad, ayan, nakita lang po nila sa Facebook, sa YouTube yung aming channel. So kami yung napiling pagkatiwalaan. So, ang pagkakaalam ko hindi ko pa po na bura yata yung aking video dito. So, magkakaroon kayo ng idea kung ano po itsura niya before. Ayan. So, dito, sa pagkakatanda ko, meron dito mga tanim na ganyan. Ayan. Merong mga damo-damo. So, ang gusto na may-ari, sementohan lang. Tapos, magtira po ng lupa na pwede silang magtanim. Tapos, yung ating gate, yung ating fence, yan pa rin po yan, pero pininturahan natin. So yung ginamit natin pintura dyan, naggamit po tayo ng Acrotex primer, tapos yung pintura is elastomeric. So elastomeric, ibig sabihin, pwede siya sa labas, pang outdoor talaga siya. Tapos yung gate, dati mahirap pong isara eh. Pag binukas mo siya, konti lang. Parang mahihirapang pumasok yung isang tao. Pero ngayon, ayan, nagawa naman siya ng paraan. Same lang po dito. Dito po pagbubuksan nyo to dati, hanggang dito lang eh. So, nagawa naman po to ng paraan ni Ray. Ayan. So, hanggang dito na siya. So, kung ipapasok mo yung sasakyan mo, carry. Ayan siya. Actually, matibay pa naman po yung ating gate. So, kailangan lang po ng retouch yan. So, dito, naglagay po kami ng trench drainage. Ayan. So, dito dati walang tiles yan. So, sabi ng may-ari, kasi dati po nilulumot yan dyan eh. Nilulumot siya. Tapos, hindi pantay yung flooring. So, ang naging suggestion po namin, lagyan na lang po ng tiles. So, ito yung napili ni ma'am na tiles. So, kung magkakaroon po ng mga water activities dito, kung may swimming pool, kiddie pool, tapos yung sa slab, pag bumaba po yung tubig, so diretso na po yan dito. Hindi na po yan naabot dito sa ating kalsada. So, 40 by 40 po na tiles ang ginamit natin dito sa garage. Malawak siya. Kung dalawa yung sasakyan nyo po, kasya. Kasya po yung dalawang sasakyan. So, dito, naka-slab to, yung balcony. Ito po dati, may mga ano na to may mga cracks. Natanggal na rin po yung mga pintura, tuklap na. Pati rin po dito. So, ang ginawa, nilagyan po muna ng waterproofing yung pinaka-slab sa taas. Tapos, nilagyan natin siya ng metal spandrel. So, naglagay din po tayo ng pin lights dyan. Ayan. So, ang kagandahan po dito, naging maganda na siyang tingnan. Unlike po sa before na nakita namin to talagang lumang-luma na. Pasensya na sa nakasabit kasi meron pa kaming tinatapos. So, dito, semento na lang po. Ayan, semento na lang. Ang gusto lang din kasi ng may-ari, magtira pa rin po daw ng lupa dyan. So, yun na lang po yun. Kasi dati talaga, may mga tanim talaga yan dyan. Same lang sa labas. So, dito, dati lupa to eh. Lupa yan dito. So, sinimentohan na lang namin para naman hindi maputik pag umuulan. So, dito po, naglagay sila ng parang barrier lang din para mahiwalay po yung lupa dito po sa graba. Yung graba po kasi, medyo napasobra po yung order. So, ayan na lang po yung nilagay namin dito. Ayan. Ayan po. So, sa likod, wala naman tayong ginawa dyan. Bakod lang.
So, buong bahay, labas, yung loob tsaka labas po talagang pininturahan yan. Elastomeric, yan kahit mainitan, kahit po mabasa, carry lang. Ayan. So, pati nga po dito, may mga bitak-bitak na yan dito, yung mga poste. So, naka-wrap finish lang talaga siya. Hindi na namin siya nilagyan ng skim coat. Gawa ng labas na po yan eh. So, dito, yung pinto dati nila, ma'am, yung main door nila, dati meron yan screen door. Luma na rin talaga yon. So, naglagay kami ng screen door. Tapos yung pinto po pinalitan. Ayan. Ito po yung main door natin. Pinalitan po namin lahat ng pinto except lang po yung sa balcony. So, meron tayong ano dito. Meron tayong ayan. Meron tayong double lock. Tsaka ito. Dalawa na po yan. So, ito yung mga hinahabol namin na ikabit. Ayan siya. So, wala kami masyadong update kasi nga po malayo. Pero may gumagawa dito. Tapos yun nga, ang huling gumawa, naglinis. Then may hinahabol kami na ikabit. So, yun naman yung sinabi ko sa may-ari na actually, Monday nga sabi ko kaso may pasok kasi yung mga bata. So, talagang tiniming lang namin. So, itong pinto natin, naka-varnish po ito. Ayan. Diba? Pagpasok niyo po sa loob dati, walang ceiling works. Pero dito naglagay tayo ng dalawang resist ceiling. Ayan. Pati yung mga ilaw, kami na lang din po yung pumili. Ayan. So, pag ganito nga po palang mababa lang ang ating ceiling, wag po tayong bibili ng mga chandelier o mga papendant na ilaw kasi lalaylay yan eh. So, sakto lang po yung mga ganyan, flat lang. Tapos nga po pala dito, yung mga bintana, pinalitan. Ayan. Pinalitan pero ganun pa rin po yung pwesto. Pinalitan lang po ng parang modern look na. Kasi yung dati pong bintana is yung bakal-bakal pa. So yung kinakabitan lang yung ibang accessories, yung ating sink, kitchen sink. Kompleto naman na dito. Actually, bumili rin po kami ng solar lights, ipapa-install ko rin po yan. Meron pa tayong mga stopper sa pinto. Yung ibang mga accessories sa bathroom. So, lahat po dito ng kisame is naka-PVC panels. Actually, wala naman talaga kami binago dito or wala kami dinagdag na sisementohin. Puro lang po ito, pintura, tiling works. Ayan. So, ito po sa may tabi po ng bathroom, meron po tayong isang kwarto. Pinalitan din po namin yung yung pinto. Pero yung hamba, ito na po yan yung dati. So ito na po yung kwarto dito sa baba. Ayan siya, naka PVC panels. Meron tayong isang ilaw. Yun lang naman din ang gusto ni ma'am na kasi yun na lang din po kasi ang existing dyan. Wala namang problema kasi kung isa lang or may pin lights, depende pa rin sa nagpapagawa. By the way, dito nga po pala, yung mga tiles dito sa unit ni ma'am, nag-angatan na yon. Pero yung iba po, ginamit namin ulit. Ginamit po namin siya ulit. So kung mapapansin nyo, halos same pa rin po yan pag nakita nyo yung video dati kung babalikan nyo. Pero itatry ko pong isingit. So, naka-PVC panels tayo, tapos naka-kornisa tayo na gray. Ang pintura po ng bahay is tool white. Tool white po yan. Ayan, hindi po siya white na white, tool white. Tapos dito po sa bathroom, ito pong bathroom, pina-installan po namin siya ng aluminum door. Ayan. So kung mapapansin nyo, ito po, naka-tiles din po ito. Tapos ayan. So kapit na kapit po talaga yung ating hamba dyan. Same pa rin po yung
yung sukat ng bathroom. Same pa rin po yung sukat ng ating bathroom. Talagang hinilamusan lang, tinanggal yung dating tiles, tinanggal po yung mga dating accessories. So, pinalitan po ng bagong tiles. 60 by 60 po yan na porcelain gray. Tapos ito po yung kanilang floor tiles. Ayan. So, pinalitan din po yung ating, yung ating shower set. Tapos yung ating toilet bowl. Tapos naglagay po tayo dito ng mirror. Ayan. So, ito po nabili namin sa Wilcon. Sakto lang yan. Tapos dito yung ating faucet. Ayan po. Tapos sa baba, meron tayong aluminum cabinet. Ayan. So, ito po, slab po ito, nakapatong po itong ating lavatory. Ayan. Meron tayong isang center light daw, isang center light lang, tapos yung ating exhaust fan. Dito nga po pala, sa owning natin, andyan na rin po yan. Pinalitan lang din po ng owning. Ayan. So, naglagay din po tayo ng niche. So, okay na yan. Meron pang kulang dito, ikakabit na lang po. So, dito, ito na lang po yung pinifinish natin is yung singles kitchen sink. Ayan. So, ito po kasi hindi pa na-install dati. Dito nga po pala, sabi ko kasi kay ma'am, medyo malayo, may hirapan kami gumawa ng cabinet. So, ito, ang naging suggestion ko po sa kanya, actually, ganun talaga, humingi ako ng option or nag-set ako kasi medyo malayo nga rin po. Tapos at the same time, mas mahal din po ang materials cost ng ating wood cabinets. So, ang naging suggestion ko po is itong aluminum cabinets natin. Actually, yung location po ng kitchen area natin, dyan pa rin. Binago lang po yung tiles. Ayan. Tapos, nilagyan po ng mga abang. Dito yung rain hood. So, pwede sila maglagay ng rep dito. Yan na po yung magiging outlet. Kung pwede naman, pwede rin po doon. Medyo maliit lang din po kasi ang area ng ating kitchen. Hindi tayo pwedeng maglagay ng doon ng rep sa kabila. Di ko sure, bahala na lang yung may-ari. Pero pagkakalam ko po kasi papaupahan po ito. Ang lalagyan po kasi ng kanilang panel board o yung breaker, dun po talaga. So, lahat din po ng wirings dito sa unit ni ma'am, binago namin yan, pati po yung panel board, binago rin po yan. So, dito po, naka-aluminum modular cabinet tayo. Ayan. Ayan siya, oh. So, dito po yung ating rain hood. Meron tayong abang doon. Pag nagpalagay po sila, pwede na lang po magbutas dito para po sa... Ayan, meron tayong outlet dito. Ayan, pwede naman po magbutas na lang dyan. Dito yung kalan nila. Ayan. Rain hood, ayan po. Tapos, ayan na yung kitchen sink. So, yan na lang naman po yung hindi na-install tsaka yung iba pong maliliit na accessories. Yung bintana po dyan, dati na talagang may bintana dyan. So, yung kinabit po na aluminum, wala yung sa gitna, kaya pinadagdagan ko yan para maganda siyang tingnan. So, kung may rain hood ka na, tapos, hindi na kami naglagay ng exhaust fan dito So, pwede nilang buksan yung bintana, pwede rin naman buksan yung pinto. Ayan. So, pinipix na lang po yung ating kitchen sink. Ayan siya, oh. Sa Wilcon po namin binili yung mga ibang accessories dito ni ma'am. So, dito, bahala na lang po sila kung kasya naman yung rep dito, pwede. Pero hindi po talaga pwede yung kalan. Ayan siya, oh. Meron kasi akong naging client na ang unit niya pinaupahan tapos ang ginawa naming cabinet doon is kahoy. So meron kami mga nire-repair doon, medyo balahura yung nag-uupa. Kaya yung kahoy na cabinet, sira-sira na, nababasa kasi.
Sabi ko nga po sa vlog, kahoy man yan o aluminum, kung iingatan nyo, hindi naman din talaga masisira agad. So, good choice na aluminum na lang. Pero, mas maganda, sabihan din ng magpapaupa na ingatan. Kasi tulad niyan, pag nasira, parang syempre, yung, yung may-ari ang gagastos ng malaki. Yung mga hinges ng cabinet, tanggal-tanggal na. So, ibig sabihin, hindi maingat yung nagrerenta. Ayan. Tapos, dito po, itong pinto natin na to, bago rin to. So, kahoy din po ito. Actually, sa unit ni matagal na, wala naman kami nakitang anay dito. So, dito, meron din po itong existing na aluminum door. Pinalitan natin ng bago kasi luma naman na talaga yung dati. Tapos, kahoy pa rin po yung nilagay natin para matibay-tibay. Ayan siya. Dalawa rin po yung lock niyan. Ayan, meron tayong double lock. Ayan, ito po, dati na po itong hamba. So, tinirit lang, inayos yung pintura nito. So, okay na siya. Ito pong hagdan natin. Wala rin po kaming ginalaw dito kung hindi pagpapaganda lang. Kumbaga, hinilamusan, pinalitan ng pintura. I mean, ano to? Varnish, di ba? Oh, varnish to. Ayan, varnish po. Kasi po, yun din yung existing. Kumbaga, tinanggal lang po yung dati. Tapos, ayan. Actually, matibay naman po ang hagdan. Para naging shiny nga siya, oh. Ayan, naging shiny siya. So, lahat po ng ceiling natin babataas, PVC panels po yan. So, dito tayo sa taas. Sa taas po, wala rin naman kaming ginalaw dito. Kumbaga, pinaltan ng tiles, pinaltan ng pinto, nilagyan ng PVC panels, tapos pintura. Ayan. So, ito pa rin po yung malaking kwarto dito. Yung bintana nila ma'am na sobrang laki dati, niliitan namin yung binawasan. So, dito, napakalawak. Kahit, halimbawa, meron kayong 3 anak na babae, kasyang-kasya, 3 bed. Ayan. Kahit nga siguro 4 pa 4 na babae anak nyo, 2 dyan, 2 dito. O, diba? So, dito may existing na po siya na kisame. Hindi na po namin yun tinanggal, gawa ng, yun na rin po yung magsuserve ng as insulator po ng ating PVC panels. So, yung pinto po nito, pinalitan din natin kasi nga, sira na. Ayan siya. So, bago na lahat. Ang hamba lang po, dahil pwede pa naman, yun na lang po yung in-stay namin. So, meron tayong 2 ilaw dito. Ayan po. Tricolor naman yan. Ayan, kung gusto nyo ganyan. Ayan. Ayan po. So, dito sa may hagdan natin, tingnan nyo itsura. O, diba? Ang ganda. Meron tayong, dati walang ilaw dito, so naglagay po tayo ng papendant. Ayan, o, diba? Yung mga gantong mga ilaw na papendant, pa-chandelier, nakalawit, nakalaylay, ideal lang po yan pag mataas po yung ceiling. Ayan. Pero kung medyo mababa lang, naku, baka paglaruan lang ng bata yan. So, ito po yung second room. Ayan yung second room natin. So, isang ilaw lang po yung nilagay natin dyan. Same lang din po sa kabila. Parehas lang po ng design. Ayan. So, dito, isang kwarto to. Ayan. Kung magtataka kayo bakit ganyan itsura ng kisame, ganyan po kasi yung existing. So, nilagyan lang natin siya ng PVC panels.
Ayan. O, diba? Solid to kasi meron pa po itong parang hardiplex o cement board. Same lang din po, pinalitan natin ng pinto. Gawa ng sira na rin po yung dating pinto. Actually, magkano lang naman yung pinto? Yung mga gantong pinto po, nasa 5.5 lang yan. 5.5 to 6K plus. Ayan. Tapos dito, yung bintana, nag-e-echo yung boses. Ayan. Ayan siya, o, diba? Pinalagyan ko po ng grills. Halimbawa, may sumampa dyan sa ating balcony. So, yung bintana natin, safe na safe ang ating bahay. Gawa ng meron tayong nilagay na grills. Ayan po. So, ito po yung pinto na hindi namin pinalitan. Gawa ng okay pa eh. Solid siya eh. Ayan, dahan-dahan lang. Pero tingnan nyo naman, ang ganda no. Ayan siya. Bali si Ray po ang nagkakabit ng mga accessories. Ayan. Ito po kasing pinto sa balcony, medyo solid, medyo pangmalakasan ng ano nito. Unlike po doon sa mga kwarto na halos bumukad na po yung pinakailalim. So ito, binarnis, ayan. Matibay siya, matibay. So kailangan lang natin siyang ikabit. Ayan. Actually, pagdating po ng June, panay ulan-ulan na eh. So, buti nga po dito kahit malayo, pumapasok yung isang worker ko, dati dalawa sila, motor lang. Talagang hassle din kasi malayo. Kaya marami po nag-i-inquire sa amin sa Bacoor, pero pass muna ako kasi nga po, medyo malayo din talaga. Yung kay ma'am na po yung last. Char. Ayun. Pero syempre depende, di ba? Kung kaya naman yung budget namin, di go natin. Maambon. Ayan o, nilagyan siya ng hawakan daw. Ayan siya o. Actually, umaambon pa. Ito yung ating balcony na dating naka-pebbles. Ngayon, na siya, may tiles. Wala pa palang floor drain dito. Ayan. Okay na. So, umaambon siya, dito na lang tayo. Yung nga po pala nito, yung bubong po pala nito, medyo luma na, parang gano'n na po yung itsura. Nilagyan ng waterproofing, tapos pininturahan. Tapos yung pinaka-grills ni ma'am dito po sa may balcony, sira na rin po yun, puro tawag dito, puro kalawang na. So, ginawan din po namin siya ng panibagong grills. Ayan. So, meron tayong 2 floor drain doon, kaso wala pang bibilihan na lang namin yan. Tapos dito po yung pinaka ceiling ni ma'am dito sa labas, metal spandrel po ang nilagay namin. So sabi ng iba, kakalawangin daw. Yun nga sabi ko, kung ang ilalagay dito is cement board, tas pipinturahan, ganun din naman masisira. Pero I think ito, mas tatagal naman siya. Ayan. Ayan, no, tingnan nyo. So, dito po, bago natin in-install yung tiles, nag-waterproofing tayo dito. So, ito na lang yung magiging maintenance dito ng may-ari. Lalo na po yung mga gilid-gilid. Lagi pong lalagyan ng waterproofing. Lalo na pag may napansin ka dyan ng mga maliliit na crack lines, hairline cracks. Yan na po yung mag-uumpisa ng pagliliks. Ayan. Sana all merong balcony. Ayan, o, diba? Basa na.
So, kukuhanan ko pa po ito ng isa pa. Pinapakita ko lang po yung mga balance namin, yung mga kulang pa namin para ma-figure out nyo rin. Kasi marami kaming project. So, wala po talaga akong gaanong update sa YouTube. Minsan isang linggo na ako bago mag-upload. Pero lahat naman po yan is may gumagawa, may progress, may nagtatrabaho. So sa amin, pag napanood niyo po itong vlog namin at kaya naman ang labor, actually yung labor namin, sobrang reasonable kasi nga karamihan po sa mga clients namin is abroad. So wala po kaming tinakasan, tinakbuhan na kliyente. Lahat po yan, tina-turn over po namin ng maayos. So actually, itong unit ni ma'am, papaupahan po ata. Pero depende pa rin sa may-ari. Baka pag nakita niya, baka hindi niya paupahan. Pero kung hindi pa naman niya titirahan at pinaayos, mas okay din talaga, paupahan na lang. Kasi syempre, kaya rin siguro nag-angatan yung mga tiles dati, nasira yung iba dahil walang gumagamit, walang nakatira, walang nagme-maintenance. So, ganon. So, napakaganda na.